Malalaki na po sila at saka busog na busog. So ayan, ito po ang palatandaan mga kabakyard na maganda, magalaga ang ating pairing. So ayan, kitang kita nyo na busog talaga ang mga cockatiel babies natin. So ayan, saka itong isa. So ayan mga kabakyard, katatapos ko nga palang nag-refill ng pagkain sa aking parisan na pearl hen at saka itong pied ko na male. So ayan, pinalitan ko ng maraming pagkain. Ang pagkain nila kanilang umaga para always healthy ang ating mga painakay. So kailangan talaga na maraming pagkain ang ibigay natin sa ating mga pairing na cockatiel para marami din silang maisubo sa kanilang mga painakay. So ayan, ang nakikita nyo ngayon mga kabakyard, isa po yung hen. So yan po ang hen sa parisan ko. Andin yung nasa taas, ito po yung male. At saka ito yung nest box nila. So bago tayo humawak sa mga painakay, paliguan muna natin sa patoka ang ating kamay para maiwasan natin ang kakaibang amoy sa mga painakay. Dahil pag once medyo iba ang naamoy ng parents, so baka ang tendency patayin po nila ang kanilang mga painakay. So mas mabuti nang laging handa mga kabakyard para makaiwas tayo sa pagkamatay ng ating mga cockatiel babies. So ayan, ganito na po sila kalaki mga kabakyard. Nung previous vlog ko sa inyo is medyo maliit pa sila, wala pa sila mga balahibo na tumutubo sa kanilang katawan. So ayan, malalaki na po sila at saka busog na busog. So ayan, ito po ang palatandaan mga kabakyard na maganda, magalaga ang ating pairing. So ayan, kitang kita nyo na busog talaga ang mga cockatiel babies natin. So ayan, saka itong isa. Ayan, lahat sila mga backyard busog at malulusog. So ganito kaganda magalaga ang aking pairing na cockatiel. Actually mga kabakyard, ang isa dito is mayroon na pong nagpa-reserve na taga dito lang sa amin. So by tomorrow is kukunin niya to para gawin daw niyang hand feed sa kanyang bahay. So puntahan natin ang kabila kong pairing mga kabakyard dito sa albino na female at saka itong yellow face greco. So katukin muna natin dahil naglilimlim po sila para hindi mabulabog o hindi ma-crack ang itlog sa pairing na to. So ayan, tapos na tayong nagpaalam. So buksan na natin ang loob. So ayan, naglilimlim pala ang dalawang to mga kabakyard. So alisin natin ng konti ang cup. So ayan, so yan po yung itlog nila. So may isa po silang itlog ngayon, tsaka ito yung female. Ayan, yung albino natin, tsaka ito yung male. So wag na nating masyadong tagalan ang pagsilip sa kanilang mga kabakyard dahil naglilimlim po sila para hindi maistorbo. So dito, ito yung pangatlong pair ko sa aking cockatiel. So silipin natin dahil mayroon na po itong isang itlog dati. Isang itlog lang kasi yung nabigay nito mga kabakyard dahil medyo nabulabog po ito ng pusa. So ayan, na-hatch pala niya ang kanyang isang itlog. At saka busog din ang cockatiel babies natin dito. Maganda magalaga ang parents na ito mga kabakyard sa kanyang mga painakay. Dahil nung second clutch niya, napagbigay po siya sa atin ng 6 pieces na mga painakay. At saka lahat po ng mga painakay niya doon is nabuhay po lahat. At saka nasold na po yung iba. Nagtira lang ako ng isa mga kabakyard na gawin kong materyales. Free din na isa lang for breeding. So ito po ang parents sa isang pinakay na nabuhay nila. So isang Lutino at saka isang white face gray. So ayan, hindi po masyado makita natin mga kabakyard dahil medyo
mainit po sa labas, kaya ganun, medyo maitim po ang kulay. So ayan, yan. So pumasok na po yung hen sa loob ng nest box. Baka hindi po siya tapos sa pagsubo sa kanyang inakay. So puntahan naman natin ang aking flying cage mga ka-backyard sa mga alaga kong cockatiel. So ito po yung flying cage ko. Meron po ako ditong 2, 4, 6. So meron po ako ditong 7 pieces na mga cockatiel. Ayan. So yun. Din yung gray. Ayan. So pinagulang ko na po ang mga cockatiel na ito mga ka-backyard. Ang plan ko, gagawa ulit ako ng pangalawang kulungan. Dahil mag-additional tayo ng mga cockatiel breeder. Maganda kasi ang bintahan ng cockatiel ngayon sa amin mga ka-backyard. Kaya magdagdag ako ng mga pairing na pwede natin masalang pag nakagawa na tayo ng kulungan nila. So ayan, napakaganda po ng isang to mga ka-backyard, at saka napakadiin ang kulay niya. And then yung pearl natin, napakabait po niya. Actually pag namibigay ako ng mga pagkain sa kanila is bigla tong lumalapit and then kumakain po sa mga isinusubo kong pagkain dito sa screen. So maamo po ang mga cockatiel ko dito mga ka-backyard dahil mahawak-hawakan ko po ito pag once namigay ako ng pagkain sa kanila. Tsaka mayroon din silang kasama dito ng mga budgie kit and then yung English budgie. Ayan. Sinama ko po sila sa isang lagayan dahil hindi naman masyadong territorial ang mga English budgie and then yung cockatiel pag isinama natin. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.